Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam nyo naman no, yung balita na kakasuhan daw ng plunder. Ito nga pong si former Speaker Martin Romualdez at kasama, ito nga daw pong si Chis Escudero. So parang lumalabas na magkasabwat daw sila according po yan sa press conference ni Boying Rimulya. Ito namang si Boying, masyado namang nagpapasikat. Well, let's see. Kasi malaking malaking goal yan. Achievement ni Boying Rimulya if ever man na mahuli niya. Itong si former Speaker Martin Romualdez at itong si Chis Escudero, if ever man na totoo yung mga bintang or yung mga paratang. Kasi as far as I know, 'di ba, nung nagkaroon ng Independent Commission for Infrastructure, ni wala ngang sabina, sumon dito kay former Speaker Martin Romualdez. Pansinin ninyo, nag-giveaway na nga itong si Martin Romualdez para bigyan ng daan ang Independent Commission for Infrastructure, 'di ba, sa kanilang gagawing diskusyon, gagawing investigasyon, gagawing mga papeles, lahat-lahat. So nag-giveaway na nga para hindi masabi na bias, 'di ba? So yung punto ko naman dito, Boying, ang daming ang daming mga dapat gawin. Oo. Although hindi ko naman sinasabi na hindi na dapat natin tong pagtuunan ng pansin, pero bakit ngayon lang, 'di ba? At saka kung ako, alam niyo kung huhulihin ko yung isang tao, bakit ko bibigyan ng bakit ko bibigyan ng notice? Oy, bakit ko ipapaalam sa'yo na kakasuhan kita? Ibig sabihin, parang binibigyan niya na ng notice na, magtakas ka na. Or baka tinatakot ni Boying Rimulya, ito nga pong si former House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo mga minamahal, sige, lagi ko yan sinasabi sa inyo na hanggat wala pa namang kaso or hanggat hindi pa naman nakukulong, kasi lahat naman tayong innocent until proven guilty Kagaya ng kay Sara Duterte, inosente pa naman din itong si Sara kahit alam naman nating magnanakaw siya. Hindi pa nga lang napapatunayan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng tinatawag na due process. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga hearing na yan, 'di ba? Para patunayan kung yung tao ba ay malinis or hindi. Dahil nga isinasalalim natin yung tinatawag na due process. Hinihingan ng ebidensya, lahat-lahat. At according din naman sa spokesperson ni former House Speaker Martin Romualdez, harapin niya yan. Sasagutin niya yan. Bakit siya magtatago kung alam niya namang wala siyang kasalanan? Gets ninyo, mga minamal, bakit siya magtatago kung alam niya namang wala siyang kasalanan? Kaya nga, 'di ba, buong puso niyang sinabi sa buong sambayan ng Pilipino na kung ano man yung ikakaso sa kanya, ay handa niya itong harapin. Hindi naman siya kagaya ni Vice President Sara Duterte na hindi nga may paliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Yung mga perma at mga dokumento, pansinin ninyo, nandun na Tsaka yung mga katulad ni Sara Duterte na nagtatago sa mga pangalang Mary Grace Piatos, yung mga walang death certificate, birth certificate, 'di ba matagal na nating nalaman 'yan, na itong si Sara Duterte, yung Kokoy Villamin na yan, hindi talaga nag-i-exist yung mga taong yan. Never na nag-exist sa buhay or sa kung ano mang record, walang identity. 'Di ba? Kung kailan pinanganak, 'di ba? Kung kailan sila nabuhay, kung kailan sila namatay, or kung kailan sila tawag dito, ikinasal. So walang identity. So matagal na nating alam yan, pero si Sara Duterte medyo matigas ang mukha nagtatago. Oo, talagang ipinipilit na totoo itong si Mary Grace Piatos. Sinasabi nila na kailangan lang daw nilang lagyan ng acronym. Itong, ano ba yung natawag dito? Itong si Sara Duterte, yung Mary Grace Piatos na yan, dahil confidential funds daw yan. Anyway, mga minamahal, alam naman natin na ang ating gobyerno, wala namang sinasanto yan. Kahit itong si Presidente, tingnan ninyo, mapapinsan kakasuhan niya. 'Di ba? Kung
talagang, syempre, di ba mga minamahal, alam ko naman yung side ni PBBM. Kasi si Presidente, nagtatrabaho lang ng maayos. Para walang masabi, di ba, ang mamamayang Pilipino na pinagtatanggol mo yung pinsan mo, ganyan-ganyan. Para walang masabi yung mga Pilipino, sige ito, kasuhan tong taong to. Tingnan natin kung meron bang ebidensya, kung meron bang probable cause, kung madidismiss ba ito, or wala. Kasi ang ating Presidente, walang sinisino. Diba, wala siyang yung pinapaboran na di porket pinsan, ligtas ka na sa ginawa mo kasalanan. Walang ganon ang ating Presidente. Diba, nakikita ninyo, tingnan ninyo. O, kung totoo man, yung sinabi ni DOJ Boying Rimulya, kasi walang ibang utos yan, kundi sa ating Presidente yan eh. Oo. Kung talagang itong tawag dito, ito nga utos ng ating Presidente ay talaga nga namang naaamoy na mayroong ginagawang pagnanakaw, itong si former Speaker Martin Romualdez, isa lang yung masasabi ko, talagang napakahusay ng ating Presidente. Pero syempre, 'di ba, tinitingnan din ng ating pamahalaang gobyerno na baka naman pinressure lang siya, 'di ba, ng mamamayang Pilipino kasi lagi nilang idinidiin itong si former Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So, tingnan natin yung ebidensya. Oo. Kakasuhan ng plan. Hindi naman tayo dapat sabi, ay, guilty na yun. Walang ganun kasi hindi pa naman po siya nahatulan ng guilty. Kakasuhan lang daw di umano ng plunder. Yung plunder kasi malakihang pagnanakaw yan. Oo. Baka nga hindi lang plunder yung ikaso. Actually, pwede din kasuhan yan ng malversation, betrayal of public trust. Madaming pwedeng ikaso kay former Speaker Martin Romualdez kung sakasakali. Pero sa ngayon, ang ating naririnig ay plunder pa lamang po. Pero well, let's see. Kasi I'm not the person na yung tipong, kinasuhan, guilty na agad. Di tayo ganun eh. Kagaya ng kay Sara Duterte. Kaya lang naman natin nasasabi na para siyang guilty. Kasi hindi siya sumasagot, hindi siya nagbibigay ng statement, hindi siya nagbibigay ng paliwanag. While itong si former Speaker Martin Romualdez, pagkasabi agad na kakasuhan daw siya, nagbigay siya ng statement niya. 'Di ba? Sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na wala silang tatakasan, wala silang uurungan, lahat ng ito ay kanilang haharapin. Lahat ng ito ay kanilang sasagutin. 'Di ba? So ganun ang matapang na leader, hindi umiiwas, hindi natatakot, 'di ba? Talagang seeking for the truth and willing na magbigay ng cooperation sa ating pamahalaang gobyerno. So, well, para dito kay Speaker Martin Romualdez, very big salute. Oo, former speaker, sa napakatapang, may delikadesa, 'di ba? Na paglilingkod mo at hindi mo binibigo ang mamamayang Pilipino. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.